umabot na sa mahigit 200 milyong piso ang jackpot sa 655 Lotto, kaya mga nagbabaka sakaling maging instant millionaire, pila-pila na sa mga Lotto outlet. Mula sa Quiapo sa Maynila, nakatutok live si Rafi Tima. Rafi. Mel, wala nang isang oras ay magsasara na itong mga Lotto outlet para sa pagtaya sa 655 Lotto draw. Kaya naman tuloy-tuloy ang ating mga kababayan sa pagtaya dito sa isa sa mga pinaka mabentang Lotto outlet dito sa Maynila. Ang Lotto outlet na nasa aking likuran. 8:30 ang deadline para sa 9 o'clock na draw ngayong gabi. Walang tumama sa 197 million pesos na 655 Lotto jackpot noong Sabado, kaya naman ngayong gabi, mahigit 200 milyong piso na ang pwedeng mapanalunan. Ayon sa PCSO, ito na ang pangatlong pinakamalaking Lotto jackpot sa kasaysayan ng bansa. Ang projected jackpot natin para sa draw mamayang gabi, umaabot ng 210 million. Depende sa sales natin. Pwede pa itong tumaas. 741 million pesos ang pinakamalaking Lotto jackpot sa kasaysayan ng bansa na napanalunan ng isang balikbayan noong November 2010. Pangalawa ang 356 million pesos na napanalunan noong nakarang taon ng isang karpintero. Ayon sa PCSO, lumalaki ang pot money sa 655 Lotto dahil mahirap talaga itong tamaan. 1:28.9 million ang tsansa ng sinuman na manalo sa 655 Lotto. Higit na mahirap kumpara sa 1:5 million na tsansang manalo sa 642 Lotto draw. Ngayon at lumalaki na naman ang pot money, umaasa ang PCSO na lalo pang dadami ang tataya sa kanilang mga outlet. Usually, yung mga dating hindi nag-place ng bet, dumadaan na, bumibili kahit isa, dalawang ticket. Yun naman dating regular ng kumukuha ng ticket, ginagawa, dinodoble nila yung kanilang numero, o doble o triple. Ang taxi driver na ito, nataunan namin sa isang Lotto outlet. Sold out na raw ang paborito niyang numero para sa EC2 Lotto. Pero hindi na muna siya tumaya para sa 655 Lotto draw dahil may pamahiin daw siyang sinusunod. Yung meron akong outlet na minsan may tama akong 3, 4, nakaka 2,000 din ako. Minsan 3, minsan dito wala balik taya lang 3. So yun ang babalikan mo, yung outlet kung saan tumama ka ng pinakamataas? Diyan sa may kanto ng Pedro Hill at saka Bihayat. Si Lola Lulu naman na may-ari ng Lotto outlet na ito, tumaya na rin dahil baka raw swertihin. Minsan raw kasi siyang nag-alangan sa pagtaya. Ang siste, tumama ng jackpot ang kanyang numero. I should have won 13.5 million. Nagkamali lang ako ng ganun. Bakit to? Bakit ka nagkamali? Nag-line up ako ng 1 to 10. Di 10, 10, 10, 100. Ay naku, mahal naman yan. Sabi kong ganun. Nag-system 7, I pick up 6 numbers. Pinalis ko yung isa, inad ko yung isa. Yung isa ang na-miss. Kaya 72,000 ang winning. Yung tinanggal nyo, yun yung tumama? Hindi. Dalawang, natanggal yung isa. Sari-saring estilo ng mga tumataya ng Lotto. Pero marami daw sa kanila, mga numerong may kinalaman sa kanilang buhay ang kanilang tinatayaan. Meron kayo inaalagang numero? Meron din. Ano to, mga birthdays ng mag-anak? Yeah, birthday. Mga birthday nung pamilya ko. Bakit to ganun, birthday? Yun ang, baka swerte. Mel, sa hirap na tumama sa Lotto 655 ay ayon sa PCO, so posibleng lumobo sa 223 million pesos ang jackpot kapag walang tumama mamayang gabi sa draw na gagawin naman sa Miyerkules. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Puliman at magaling, humabol pa rin ang nanunuot na lamig ng panahon na may 2 buwan na rin hinihintay ng Pilipinas. Sa Baguio nga, naitala ang pinakamababang temperatura sa loob ng 4 na buwan. Nakatutok si Mark Salazar. Summer capital ang tawag sa Baguio City dahil karaniwang tag-init na sa iba, malamig pa rin sa kanila. Kaya kung tutuusin, sanay na dapat sila mga taga Baguio sa lamig ng klima. Pero ang ilang may edad na, kinailangan magdagdag ng balot sa katawan, panangga sa nanunuot daw na lamig kahapon. Naitala kasi sa Baguio ang pinakamababang temperatura mula Oktubre ng isang taon na umabot sa 10.4 degrees Celsius. Masakit nga, ang akala ko na arthritis. Dahil siguro sa lamig o ano, hindi ko alam. Kasi ang pakiramdam ko,
sa gabi nanunuot sa katawan. Pag sa araw naman ganito, parang pumapatak ang ambon ba, yung pags parang dumadapo sa katawan mo. Kaya kailangan naka-turtleneck ka or mayroon kang ano sa lig para hindi ka ubukin. Lumakas yung amihan natin, kaya pag lumakas ang amihan, yung lamig na gagalit sa China talagang maabot na sa atin dito sa ating bansa. At pangalawa, ay yung sikat ng yung araw mismo ay nakasentro mismo sa may bandang Australia. Kaya ibig sabihin, mainit doon sa Australia, malamig naman sa lugar dito sa atin. Mabutit hindi pa bumababa sa 10 degrees ang klima dahil doon daw magiging problema ang frostbite at pagyelo ng mga gulayan sa Benguet. Pero ayon sa Pag-asa, wala pa naman daw silang namomonitor na nagkaroon ng frostbite sa mga pananim dito. Tail end of cold front, sigurado niya na yan ang nabibigay ng lamig. Hindi abnormal ang 10.4 degrees. Ang hindi lang daw pangkaraniwan, ang maitala ito sa Pebrero at hindi sa Disyembre at Enero na karaniwang kasagsagan ng ating taglamig. Pero namnamin nyo na raw ang lamig dahil ilang araw na lang magtatagal ang malamig na panahon at summer na. Ang amihan ay mula kaligitnaan ng October hanggang kaligitnaan ng February. Tapos transition period to tinatawag natin summer months. Magiging maulan naman daw ang summer ayon sa Pag-asa. Pero wag daw mag-alala ang mga nagpaplanong mag-summer getaway sa Boracay, Puerto Galera o Palawan dahil magiging maaraw roon. Magiging maulan daw sa Eastern Seaboard mula Isabela, Cagayan, Bicol, Leyte hanggang Agusan at Davao, bunsod ng La Nina. Kapag itong epekto ng La Nina ay umabot na hanggang May, malaking tulong sa atin kasi nababawasan yung init ng panahon sa atin. Lalo sa Tuguegarao na anting din ng init doon pagdating ng March, April, May. Ang punto lang daw ng Pag-asa, ganyan naman talaga ang klima. Ang mapaminsala sa ibang lugar, minsan ang kailangan namang klima ng iba namang lugar. Mas mabuting handa lang daw ang lahat kung anumang klima ang meron sila. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. 52 araw na pala nakakalipas mula nang hagupitin ng bagyong Sendong ang Hilagang Mindanao. Napakabilis ng panahon. Ano po? Maaaring wala na kayong masyadong nababalitaan tungkol sa kalagayan ng mga kababayan natin doon. Ngunit para po sa inyong kaalaman ng GMA Kapuso Foundation, hindi huminto sa pag-agapay sa ating mga kapuso doon. Ngayong gabi, tunguhin po natin ang isa sa mga barangay na sinalanta ng bagyong Sendong. Sa aming pagpasok sa lungsod ng Iligan, putol na tulay at mga sirang kabahayan ang sumalubong sa amin, mga tagapagpaalala ng hagupit ng bagyong Sendong. Nagpatuloy pa ang ganitong tanawin hanggang sa aming marating ang aming sadya, ang barangay Mandulog. Ayon sa mga taga rito, noong pa man, nagiging maputik at madulas ang daan kahit sa kaunting ambon lamang. Kaya't ganoon na lamang ang laki ng pinsala ng bagyo ang dumating. Dating napakagandang paaralan, dating magagandang mga bahay, nakita natin noon last December 16 ay talagang nawash out. Ito ang unang pagkakataon na ating tinipon ng lahat ng mga taga-barangay Mandulog. Ang aming pakay, maipabatid ang nalalapit na pagpapatayon ng 200 bahay para sa mga nawala ng tirahan dito. At ito'y tatawaging Kapuso Village. Happy kami kasi mostly sa mga nasalanta ng bagyo victims ay siguro kahit na sa buong buhay nila hindi sila pagtayo ng isang bahay na semento. Hiniling natin ang kanilang paikipagbayanihan para mapabilis ang pagpapatayo ng mga bahay at agad nilang magamit. Bago matapos ang pagpupulong, inalam natin ang hangad ng bawat isa sa kanilang pagtira sa Kapuso Village. Isa si Puyat Mukaman sa mga residenteng nawalan ng bahay. Higit sa pagkakaroon ng bagong tirahan, hangad niya ang pagkakaisa nilang magkakabarangay. Ang Muslim o Christian, magsinabtanay. Kailangan magkaunawaan ng mga Muslim at Kristiyano para hindi na muling magkagulo. Mag-uusap-usap kami para hindi na mag-away pa. Lahat ng tao sa mundo, anak ng Diyos. Anak sa Diyos. Si Manyoba naaalala pa nang ang Mandulog ay isang maunlad na bayan pa ng Lanao del Sur noong taong 1954.
nais niyang maibalik ang dating sigla sa kanilang lugar. Malalagyan kami ng village, sana kung pwede, masiminto rin ang daanan namin kasi para umunlad na ang Barangay Mandulog. Sa ating pagtatayo ng Kapuso Village, tiniyak ng ating mga kababayan ang kanilang pakikiisa. Wala kong ika-contribute ng financial. Bibigay ako ng oras ng voluntary sa paggawa ng Kapuso Village. Marami po sa inyo ang nagbukas ng inyong puso para sa ating mga kababayang sinalanta ng bagyong Sendong. Kaya't bukas po, sana sundan ninyo ang pagpapatuloy ng kwento ng ating Kapuso Village dyan sa Iligan para malaman ninyo kung saan mapupunta ang malaking bahagi ng inyong mga donasyon. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng tumulong at aming nakasama sa Iligan City. Samantala, bukas po ang GMA Kapuso Foundation sa lahat ng nais maging bahagi ng aming mga projects. Maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan o magdeposito na inyong donation sa aming mga bank account o sa lahat ng sangay ng Cebuana Lubelier o mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Susunod, para may makain ilang taga Palompon, Leyte, mistulang namimingwit ang paniki sa Impapawid. Ang gamit, saranggola. At Pangulong Noynoy Aquino, mas magiging makuling nga ba ang Valentine's Day dahil kay Grace Lee? Tuloy ang pagtutok dito sa 24 Oras.